Ano ang pinakamalakas na ebidensya ngayon laban kay David? 21 na inaakusahan sa pagpatay at pagputol kay Celeste Rivas Hernandez. 14 mga saksi mula sa digital forensics. Paikliin at ipaliwanag ito. Gusto ko ring talakayin ang maaring gawin ng depensa. Welcome sa Sidebar, hatid ng Law and Crime. Sige, mabilis lang. Alam kong gusto natin lahat maging mas matalino sa pera sa 2026. Pero karamihan sa atin halos walang kinikita dahil iniwan lang ang pera sa savings account. Pero ang sponsor nating Chime ay talagang ginawa para mapalago ang pera mo. Bakit ko nasabi yon? Sa Chime Card, pwedeng makakuha ng 5% cashback ang miyembro sa napiling kategorya gaya ng groceries, gas, bayarin, paglalakbay o pagkain sa labas. Ang saya ng 5% cashback sa groceries, di ba? Sa high yield savings ng Chime, pwede kang kumita ng 3.75% APY. CMX mas mataas ito sa karaniwang national average. Tinuluman ka rin ng roundups feature para mas madiskarte sa dagdag mong pera. Otomatikong inilalagay ang sukli ng binili mo sa savings. Pwede ka ring makakuha ng $1 na bonus gamit ang aking link. Bisitahin ang chime.com/dime o iscan ng QR code para simulan ng pagpalago ng pera mo ngayon. Isa sa mga bagay na gusto kong pangtuunan ng pansin na hindi natin masyadong nagawa sa mga naunang episode ay ang tunay na pag-unawa kung gaano kalakas ang ebidensya laban kay David. Nagbibigay ito sa atin ng preview kung ano ang magiging itsura ng preliminary hearing na nakatakda na ngayong katapusan ng buwan. Diyan magpapakita ang prosekusyon ng sapat na ebidensya para umusad ang kaso sa paglilitis na aasahan nila. May hamon din mula sa depensa, gaya ng inaasahan sa isang paglilitis. At kapag pinag-uusapan ko ang ebidensya, siguro ano ang pinakamatibay, tama? Naglaan tayo ng episode para talakayin ang nakakabahalang paratang na lumabas. Ngayon, gusto kong ilahad ang aking legal na pananaw at pag-usapan ang mga paratang, ang sinasabing ebidensya, at kung gaano ito kalakas o hindi. Pinag-uusapan natin si David Anthony Burke, 21 taong gulang na kilala bilang David. Ilang buwan matapos matagpuang patay at pinutol-putol si Celeste Rivas Hernandez, 14 na nakita sa Tesla ni David sa tow yard sa Hollywood. Sinampahan ng mga piskal ang singer-songwriter na si David ng first-degree murder, tuloy-tuloy na sexual na pang-aabuso sa batang wala pang 14 at labag sa batas na pagputol-putol sa mga labi ng tao. Nag-plead siya ng not guilty. Tandaan, inosente siya hanggat di napapatunayang nagkasala. Pag-usapan natin ang ebidensya. Uumpisahan ko sa kasong pagpatay na konektado sa pagputol-putol sa mga labi ng tao. Sa katunayan, lahat ng kaso ay talagang magkakaugnay at ang teorya ay magkakaugnay din. Tingnan natin ang maikling paliwanag ng prosekusyon para sa paunang pagdinig na itinakda sana ngayong linggo, ngunit naantala. Ayon dito, kapansin-pansin, kalaunan ay bumili ang akusado ng mga gamit para isakatuparan ang plano niyang pagputol at pagtatapon ng katawan ng biktima. Noong Abril 24, 2025, tandaan ninyo, sinasabi nila na pinatay siya noong Abril 23, 2025 sa bahay niya. Noong Abril 24, 2025, umorder ang akusado ng pala sa Home Depot at pinadala ito sa kanyang bahay gamit ang Postmates. Noong Mayo 1, 2025, umorder ang akusado at ipinadala ng Amazon ang 2 chainsaw sa kanyang bahay. Noong Mayo 5, 2025, umorder ang akusado at ipinadala ng Amazon sa kanyang bahay ang body bag, mga matitibay na laundry bag at asul na inflatable pool. Ginamit niya ang peking pangalan na Victoria Mendez sa pagbili. Noong Mayo 8, 2025, bumalik ang akusado sa parehong lugar sa Santa Barbara County. Umalis siya sa kanyang bahay bandang 11:30 ng gabi. Bumalik siya muli sa lugar noong Mayo 31, 2025. Ito ay isang liblib na lugar malapit sa SR 100 at 54 kung saan natagpuan ang ID ng biktima noong Enero 2026. Dagdag pa rito, noong Hulyo 7, 2025 umorder ang akusado at pagkatapos ay nag-deliver ang Amazon ng burn cage sa kanyang bahay gamit ang parehong pekeng pangalan bilang bahagi ng kanyang plano na sunugin ang ebidensya. Gumawa pa ang akusado ng malulupit na paraan para sirain at itapon ang katawan ng biktima. Matapos ilagay ang katawan sa asul na inflatable pool para hindi tumulo ang dugo sa sahig ng garahe, ginamit ng akusado ang chainsaw at iba pang kagamitan sa pagputol ng mga braso at binti. May mga maliliit na asul na piraso ng plastik na natagpuan na nakabaon sa mga labi ng biktima, na kinuha ng kagawaran ng medical na eksaminador ng Los Angeles County. Ang mga piraso ay sinuri ng Forensic Science Division
Trace Analysis Unit ng LAPD. Isang eksperto ang nakapagpatunay ng pisikal na pagkakatugma mula sa mga asul na piraso ng plastik sa asul na inflatable pool na binili ng akusado noong Mayo 2025. Pinutoy niya ang kaliwang palasingsingan at inliliit ng babae upang ilayo ang sarili niya sa biktima dahil may tattoo ng kanyang pangalan sa palasingsingan. Hindi pa natagpuan ang mga daliri niya. Nilagay ng akusado ang ulo at katawan ng biktima sa cadaver bag na binili niya. Ilagay niya ang mga braso at binti ng biktima sa garbage bag. Inilagay ito sa unahang trunk ng sasakyan at inilagay ang cadaver bag sa ibabaw nito. Ilang linggo o buwan, iniwan ng akusado ang bangkay ng biktima na nabulok sa Tesla niya. Siyempre, magkakaroon ng labanan ng mga eksperto at tanong kung paano nakolekta, ano ang ibig sabihin, at paano iningatan ang ebidensya. Pero napakalaking bagay kung magtutugma ang mga asul na piraso. Kung may tugma mo ang pool sa akusado, may tutugma mo rin ang pool kay Celeste. Magiging critical yon. Ang kasaysayan ng pagbili at digital na bakas ay ilan sa pinakamabigat na ebidensya. Sa kasaysayan, hirap ang depensa na ipaliwanag o pahinain ang bigat ng ganitong ebidensya. Alam mo, naisip ko na baka binili ang mga materyales na ito para sa music video. Mahirap yatang ipaliwanag yan, lalo na kung pag-uusapan mo yung timing, di ba? Yung timing kung kailan sinasabi ng mga otoridad na pinatay si Celeste. Maliban na lang kung magkakaroon ng pagtatalo, hindi lang tungkol sa ninang kamatayan na kukuwestiyonin ng depensa, kundi pati na rin sa oras ng pagkamatay. Bakit mo raw bibilhin ang mga bagay na yon? At kung mapapatunayan ng mga order at delivery records ito, malaking bagay yon para sa kaso ng prosekusyon. Ayon sa listahan ng posibleng ebidensya sa brief, may DNA ebidensya mula sa mansa ng dugo sa garahe ng akusado na tumutugma sa genetic profile ng biktima. Patunay na mga binili ng akusado sa Amazon at ipinadala sa kanyang tirahan matapos ang Abril 24, 2025, kabilang ang 2 chainsaw, body bag, inflatable pool, matitibay na laundry bag, at burn cage. Mula, maaring gamitin ang mga record at baka magpatotoo pa ang delivery person. Ang pribadong investigador na si Steve Fisher, na mula pa sa simula ay kasali na sa kasong ito, ay nagbahagi ng mga larawan ng ilan sa mga sinasabing package na yon. Ang mga delivery ay mukhang nakapangalan kay Victoria Mendez. Ngunit di malinaw kung bakit ito ang ginamit ni David. Ayon sa tala, may ebidensya ng pagbili at pagpapadala ng akusado ng isang pala mula sa Home Depot na ipinadala ng Postmates sa kanyang bahay noong Abril 24, 2025. Hindi lang ito isang bagay, tama ba? Koleksyon ito ng mga napaka-espesipikong bagay. Iyan ang aking opinyon, hindi ito maganda sa depensa. Nasa unang yugto pa lang tayo ng usapan. Mga Uber records na nagpapakita ng booking ng akusado para sunduin ang biktima sa kanyang bahay sa Lake Elsinore at dalhin sa bahay ng akusado noong gabi ng Abril 23, 2025. Nung magsilbi ng search warrant ang LAPD sa bahay na inuupahan o tinutuluyan ni David, matapos matukoy ang pagkakakilala ni Celeste. Ayon sa ulat, may nahanap silang ebidensya sa garahe na sumusuporta sa pagputol ng katawan. Kabilang ang positibong biological na ebidensya ng dugo. Sabi nila, muling nagtugma ang ebidensya sa genetic profile ng biktima. Nabanggit ko na rin yan. Balikan natin ang pool. Ayon sa ulat, maraming tuwid na hiwa ito. Ayon sa prosekusyon, kinumpirma ng surveillance video at iba pang ebidensya na ang akusado ang huling nagmaneho ng sasakyan noong Hulyo 20, 2025 bago umalis ng Los Angeles para sa concert tour. At tandaan, natagpuan ang kanyang katawan makalipas ang mga 1 buwan, lampas ng kaunti sa 1 buwan. Ayon sa kaso, nagsinungaling si David sa mga kaibigan, kasosyo, at iba pa tungkol sa matinding amoy ng pagkabulok sa bahay at sasakyan. Kaya maaring maging napakahirap para sa mga abogado ng depensa na sabihin na, alam mo, wala talaga siyang alam, pina-frame up lang siya. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari, kung ano ang nagaganap. Posible bang may ibang taong nagkaroon ng access sa sasakyan pagkatapos? Oo, pero inaalis ba noon ang umano'y kaalaman niya sa nangyayari? Pumapasok ito sa tanong kung sino ang pwedeng maging saksing nakikipagtulungan, tama? Ano ang napansin, naamoy, at tinanong nila kay David? Kaya napaisip ako sa depensa dito. Naisip ko kung pwede bang sabihin ng mga abogado ng depensa na oo, binili niya lahat ito at aaminin namin. Binili niya lahat ng mga bagay na ito pagkatapos sabihin ng mga piskal na namatay siya. Tama ba? Maaring hindi nila sabihin na pinatay siya, kundi namatay siya. Maaring sabihin nilang hindi siya responsible sa pagkamatay niya. Posible ring ibang dahilan ang ikinamatay niya. At pagkatapos, dahil sa takot, naging bahagi lang siya ng pagtatapon o tumulong siya sa pagtatapon.
Hindi ko alam kung sasabihin nila na baka may iba pang responsabale sa pagkamatay niya. Nakakita na ako ng ganitong kaso sa Florida, tulad ng kay James Candorito. Absuwelto siya sa pagpatay sa ama niya, pero nahatulan sa pagputol ng katawan. Nagpatotoo siya, nagbahagi ng kakaibang kwento na pinaniwalaan ng hurado. Kaya, malalaman ba natin ang totoong nangyari kay Celeste? Dahil ayon sa autopsy report na inilabas, ang opisyal na sani ng pagkamatay ni Celeste ay marami ang tumatagos na sugat. Ang paraan ng pagkamatay ay homicide o pagpatay. Maaring tutulan ito ng depensa, lalabanan ng mga eksperto, at sabihing masyadong nabulok ang katawan para talagang malaman kung ano ang nangyari at kung paano siya namatay. At dito tayo nauwi. Ayon sa mga investigador, noong Abril 23, pinaniniwala ang pinatay ni David si Celeste pagkarating niya sa bahay sa Hollywood Hills. Paano nila ito nalaman at napatunayan ng oras? Mula sa dokumentong isinumite ng prosekusyon sa korte, sinasabi rito at quote, bandang alas 8:40 ng gabi. Noong Abril 23, 2025, pinasundo ng mga akusado ang biktima sa Uber mula Lake Elsinore papunta sa tirahan niya. Mahalaga rito ang digital na record, na kadalasang wala sa ibang kaso. Nag-usap sila bago at habang nasa Uber ang biktima na naghatid sa kanya sa bahay ng akusado sa Hollywood Hills bandang 10:10 ng gabi. Sige, kaya muli ang digital na record, text message at posibleng testimonya ng driver na ito. Bandang alas 10:30 ng gabi. Nag-text ang akusado sa biktima na nagtatanong kung nasaan siya. Mahirap para sa depensa sabihing hindi na ipadala ang mensahe noon. Kaya tinitingnan mo ang 20 minutong ito, ano ang nangyari? Ayon sa prosekusyon, iginigiit nila na plano ito ng akusado para pagtakpan ng pagpatay dahil patay na noon ang biktima. Magandang punto, di ba? Ibig kong sabihin, bakit niya pa iti-text o di umano'y iti-text siya kung nasa bahay naman siya? Ibig kong sabihin, ganun ba kalaki ang bahay na hindi niya alam kung nasaan siya? Hindi ko alam. O baka naman sumusuporta ito sa kwento na, alam mo na, sinusubukan niyang pagtakpan ang mga ebidensya at sinusubukan niyang palabasin na may nangyari sa kanya. Alam niyang kailangan niyang patahimikin ang biktima bago masira ng biktima ang karera niya sa musika. Dahil nagbanta ang biktima agad pagdating niya sa bahay ng akusado, sinaksak ng maraming beses at nandoon lang habang nawalan ng dugo ang biktima. Ngayon, sasabihin ko sa inyo, hindi ko alam kung anong ebidensya ang meron sila para tuluyang patunayan kung ano talagang nangyari sa likod ng mga saradong pinto. Ito ang kwento nila, ito ang teorya nila. At saka nga pala, tatalakayin ko pa ng kaunti tungkol sa mga alegasyon ng espesyal na sirkumstansya na ayon sa mga piskal, hindi lang ito basta pagpatay, kundi isang napaka-espesipikong uri ng pagpatay, pati na rin ang motibo sa likod nito. Sipe, sa kahit anong oras ay hindi siya tumawag sa mga autoridad o 911 o dinala siya sa emergency room para subukang iligtas ang kanyang buhay. Mahalaga ito kasi gusto nilang ipakita na hindi ito katulad ng kasong nag-away, inatake siya nito, nagpanik siya, napatay niya ito bilang pagtatanggol sa sarili at tumawag ng siyam na isang-isang. Inaalis nila ang posibleng ganung senaryo. Si P, kahit alam niyang patay na siya at hinahanap ng pamilya, ebidensya ang magpapatunay na nagsinungaling ang akusado at itinangging alam niya ang kinaroroonan. Nagmaneho ang akusado sa Santa Barbara County kaagad pagkatapos mamatay ang biktima at tinangkang itapon ng gamit at sirain ng ebidensya bandang 11:30 ng gabi Abril 23, 2025. Umalis siya sa bahay habang nagte-text at tumatawag sa telepono ng biktima at nagtatanong kung nasaan ito. Ito ay mga sinadyang kilos na planado para maihanda ang depensa matapos ang malupit na pagpatay sa biktima sa maikling panahon. Minaneho ng akusado ang Tesla pahilaga sa 100 at isang freeway papuntang San Marcos Pass Road, SR 100 at 54 malapit sa Lake Cachuma, Santa Barbara County. Ngayon, iniisip ko kung may kamerang nakakuha ng galaw na ito. Maadang bumalik si akusado sa bahay niya kinabukasan ng umaga noong Abril 24. 2025 bago pumunta sa isang panayam sa radyo para sa paglabas ng kanyang album sa linggong iyon. Nagpadala pa siya ng 2 mensahe sa telepono ng biktima noong araw na iyon. Ngunit hindi ito nasagot dahil patay na siya. Mamaya, tatalakayin ko ang mga panayam. Pagkatapos ng Abril 26, 2025, hindi na muling sinubukan ni akusado na kontakin siya. Mahalaga yan. Mahalaga yan. Kung mapapatunayan ng mga tala ng telepono na hindi niya tinext o tinawagan at inosente siya, nakakagulat yun, di ba? Isang tao na alam mo may koneksyon, na wala siya, at hindi na sinubukang kontakin. Ito ang kwento ng prosekusyon. Makikita natin kung anong sasabihin ng depensa. Pero isa pang ebidensya ito. Quote, ang cellphone activity at mga komunikasyon mula sa iPhone at Tesla ng akusado na nagpapakita ng aktibidad niya mula Abril 22
hanggang 24, 2025. Kasama ang biyahe papuntang Santa Barbara County sa kalagitnaan ng gabi matapos dumating ang biktima sa bahay niya sa Hollywood Hills. Ebidensya. Ebidensya. Kaya yan ang susi dito. Kaya't ginagamit ng mga piskal ang lying in wait, pagpapatahimik sa saksi, at ang mga alegasyon ng espesyal na sirkumstansya para mapataas ang posibleng parusa sa kasong pagpatay. Pinlan ito ni David, hindi lang basta nag-away sila o nag-overdose siya at nataranta si David. Sinasabi nilang planado ito at gusto niyang mamatay si babae para manahimik sa kanilang lihim na relasyon na menor de edad siya at maiwasang masira ang kanyang karera. Ngayon, mahalaga ang cellphone records, rideshare records, at digital data, kaya hindi na nakakagulat na ayon kay Steve Fisher, ang private investigator, mahigit 50 search warrants ang inilabas sa kasong ito. Iyan ang ebidensya sa 2026 na nagpapakita ng malaking bahagi ng kwento at mahirap pabulaanan ng depensa. Pagtukoy sa oras at lokasyon. Sa kabilang banda, hindi ako naniniwalang hawak ng otoridad ang di umani ginamit na sandata. Hindi ako naniniwalang may saksi sa sinasabing pag-atake. Hindi ako naniniwala na may surveillance footage na nagpapakita ng umano'y pag-atake na ito, based sa alam natin. Kaya ba ito ay nagbibigay ng puwang para sa makatwirang pagdududa? Gagamitin ng taga-usig ang ebidensya ng umano'y illegal na sexual na relasyon sa menor de edad para ikwento at patunayan ang mga alegasyon ng espesyal na sirkumstansya kaugnay ng umano'y pagpatay. Digital plus timing. Ano ang ibig kong sabihin? Mula sa listahan ng ebidensya, muli sa buod, sinasabi doon ang paglalarawan ng mga litrato na nagpapakita sa biktima na hubad, pati na rin habang siya ay nakikibahagi sa sexual na aktibidad, kasama ang akusado noong siya ay 13 taong gulang pa lamang. Dahil ang ebidensyang ito ay material ng sexual na pang-aabuso sa bata, hindi ipapakita ang mga litrato. Bagamat hindi na isampa lahat ng posibleng kaso, pinatutunayan ng SISAM ang tuloy-tuloy nilang sexual na relasyon habang 13 at 14 na taong gulang ang biktima. Kaya kung ang material na ito ay nasa kanyang mga device, muli, maraming mga text message sa pagitan ng akusado at ng biktima na nagpapakita ng ebidensya ng kanilang sexual na relasyon, pagbubuntis, aborsyon, at paggamit ng Plan B emergency contraception. Pinapatunayan ng mga mensahe hanggang Marso 2025 na patuloy na minanipula ng akusado ang biktima, gaya ng sinabi niyang, ang ginagawa lang natin ay mag-sex at magtambay. Pare, gusto ko ng higit pa doon para sa sarili ko. Ang mga mensaheng ito ay nakuha mula sa iCloud data ng mga akusado. Mula, makakatulong ang digital na datos sa pagpatunay ng kaso ng sexual na pang-aabuso. Naibalita rin kahapon sa sidebar na na-update na ang sertipiko ng kamatayan. Ayun ito sa ulat ng TMZ na nagpapahiwatig na hindi pa rin alam kung buntis si Celeste kahit na wala namang nakasaad sa aktwal na autopsy report na nagpapahiwatig na buntis siya. Kaya medyo nakakalito ito dito. Kagabi, nakausap ko si Joseph Scott Morgan sa News Nation show ko Jesse Weber. Sabi niya, baka kailangan nilang gawin yon dahil sa investigasyon sa mga mensahe tungkol sa pagbubuntis, Plan B at aborsyon. Dahil pinarapiraso at nabulok na si Celeste, mahirap tiyaking 100% na hindi siya buntis. Hindi natin sigurado kung buntis siya, paano natin malalaman? Hindi natin alam. Bagamat masasabi ko, kung naniniwala talaga ang mga piskal na buntis si Celeste o may ebidensya silang magpapatunay na buntis siya, siguradong binanggit na nila yon, di ba? Pwede sanang gawing motibo o basehan ng mga alegasyon ng special circumstances. Kung totoo raw na pinatay siya ni David para patahimikin tungkol sa kanilang relasyon, di ba mas matibay na ebidensya ng sexual na relasyon sa menor de edad kung mapatunayang buntis siya sa anak nito? Iyon sana ang ipapakita nila, hindi nila ginawa. Kaya hindi ko alam kung gaano kalaki ang magiging epekto niyan o hindi. Pero kahit paano, may digital na ebidensya na di umano'y nagpapatunay ng relasyon at ng kwento. At oo nga pala, lumabas ito kahapon. Sa tingin ko, maaring ebidensya ito dahil sa nabanggit ko. Hindi ito ginawa para lang sa mga isinumate ng prosekusyon, pero iniisip ko kung maisasama ito sa kaso, ayon sa ulat ng The New York Post, Abril 24. Kaya isang araw matapos niyang umano'y patayin si Celeste, nagkaroon siya ng panayam sa Zap Sang Show. Ayon sa ulat, relax siya, nakangiti, nagbibiro, pero sinabi niya raw, quote, parang sa proseso ng, alam mo na, paglabas sa bahay ko at pag-explore sa mundo. At paghahanap ng mga kaibigan, pagkawala ng mga kaibigan, paghahanap ng mga relasyon, pagkawala ng mga relasyon.
Parang lahat ng nangyayari ay nagtutulak sa proyektong ito na parang domino effect. At pagdating sa pagsusulat ng mga kanta tungkol sa mga nabigong relasyon, sabi niya, palagi ko itong inaasahan na mangyari. At pagkatapos, pag nangyari na, sinusulat ko na agad ito. Tinanong ng host kung minamanifest mo ba na matatapos ito sa masakit, malungkot, at trahedyang paraan bilang inspirasyon sa sining. Sagot ni David, hindi niya alam at sana hindi. Talagang umaasa akong hindi ko ginagawa yun kasi parang ganoon ang pakiramdam. Kaya sana hindi ko yun nagagawa nang hindi ko namamalayan. Pero maaaring ganun nga. At saka, baka makita rin natin kung ano pang mga kasama sa paglilitis na ito. Sinasabi ko yon dahil maaaring maging bahagi ng paglilitis na ito ang ebidensya mula sa naunang investigasyon kina David at Celeste. Dahil ayon sa isinumitate ng mga taga-usig, natukoy ng mga detektive ng robbery homicide ng LAPD. Nagkakilala sina Celeste at David noong Enero 2022, 11 pa lang si Celeste at sinasabing sinimulan na agad ni David ang sexual na relasyong yon kay Celeste. Noong siya ay 13 pa lang at si David ay 18 na. At ibininyag ng mga dokumento ng korte na matagal nang iniimbestigahan si David ng mga autoridad. Ayon sa isinampang dokumento, nalaman ng mga detektive na nai-report ng pamilya ng biktima na nakatira sa Lake Elsinore, sa Riverside County Sheriff's Department, na nawawala siya noong Pebrero at Abril 2024. Tinawagan ng RCSD si akusado noong Pebrero 17, 2024 matapos matukoy na isa sa mga numero sa telepono ng biktima ay kanya. Sinabi ng akusado sa tawag na huli siyang nakausap ang biktima noong Pebrero 13 o 14, 2024 at iginiit na hindi niya alam na minor de edad o nai-report na nawawala ang biktima. Sinabi ng RCSD na pupunta ang mga deputy ng Los Angeles Sheriff's Department sa bahay niya sa 804 North Daheny Place, West Hollywood. Iniling ng RCSD na magsagawa ang LASD ng welfare check sa bahay ng akusado. Dumating ang mga deputy ng LASD doon bandang 8:15 ng gabi. Sinabihan siya na ang biktima ay 13 taong gulang na tumakas sa bahay. Giit ng akusado, hindi niya alam na minor de edad ito at minsan pa lang silang nagkita noong Nobyembre 2023. Ipinakita ng akusado sa mga deputy ang larawan ng biktima mula sa yearbook sa kanyang cellphone. Sinabi niyang hindi niya alam nasaan ang biktima noon, pero bumalik ito sa bahay matapos ang 2 araw. Kahit ipinaalam na sa akusado ng mga autoridad na 13 taong gulang lang ang biktima, nagpatuloy pa rin siya sa panliligaw. Pagbalik ng biktima noong Pebrero 2024, kinuha ng magulang niya ang cellphone niya. Nagpunta si akusado sa Lake Elsinore at nagbigay ng $1,000 sa junior high na kaklase ng biktima para iaabot sa biktima ang cellphone na binili niya para magkausap sila. Noong 2024 madalas, magkasama ang biktima at akusado. Kabilang ang mga weekend ng tag-init sa bahay niya sa Hollywood Hills at pagbiyahe sa Las Vegas, London at Texas para makilala ang pamilya nito. Nabanggit ko ang oras. Kaya noong naiulat ang pagkamatay ni Celeste, naging 2 bahagi ito. Ebidensya ng di-umano'y relasyon na may kaugnayan sa kasong sexual at mga paratang na may special circumstances, ngunit mahalaga ang oras at timing. Noong naiulat na namatay si Celeste, oo, si David ay nasa rorok ng kanyang karera. Sabi ng mga piskal, Abril 23, 2025 ang posibleng petsa ng pagkamatay ng biktima. Noong gabi ng Abril 22, 2025, bago tumigil ang lahat ng aktibidad sa cellphone ng biktima, nagkaroon ng mahabang pagtatalo ang akusado at biktima na detalyado sa kanilang mga text message. Lumabas sa mga mensahe na nagseselos ang biktima sa mga babae ng akusado dahil naniwala siyang may future sila na magkasama. Labis siyang nagalit at nagbanta na ilalantad ang nakakasirang impormasyon tungkol sa relasyon nila ng akusado para tapusin ang kanyang karera at sirain ang buhay niya. Hindi natin alam ang eksaktong mensahe, pero ayon sa prosekusyon, ang unang studio album ng akusado ay ilalabas sa Abril 25, 2025. Meron na siyang umuusbong na multi-milyong dollar na karera na nagsisimula na. Meron din siyang maraming produktong ine-endorso na lubang kumikita. Kaya noong namatay si Celeste habang may tour, sponsorship, panayam at album release. Sinasabing nagparty siya noong Abril 24 isang araw, pagkatapos ng balitang pagkamatay ni Celeste. Tiyak na ipapakita ng mga piskal na nasa rurok siya ng tagumpay, kaya ayaw niyang masira ito. Kaya pinatay niya si Celeste na nagbabantang ilantad siya. Kahapon, nabanggit namin na matapos maaresto si David, inanunsyo ng Fortnite na magre-refund sila sa bumili ng mga gamit kaugnay kay David.
At tinanggal din siya ng record label niya. Iniisip ko kung gagamitin yon ng mga piskal bilang ebidensya para sabihin. Tingnan ang nangyari. Ito ang iniiwasan niya. Quote, Patunay ng kumikitang karera ng akusado bilang mga awit at manunulat ng kanta bago Abril 23, 2025. may album release party ang akusado noong Abril 24, 2025 bago magsimula ng international na tour sa huling bahagi ng Hulyo 2025. Mamatek sa pagitan ng akusado at biktima noong Abril 22, 23, 2025 kung saan nagbanta ang biktima na ilalantad at sisirain ang karera ng akusado. Muli, lahat ito ay mahahalagang posibleng matibay na ebidensya. Kailangan ko ring banggitin ito. Iniulat na ang kapatid ni David na si Caleb ay nag-post sa Instagram at ito ay iniulat ng account na The Shade Room na nagsasabing lahat ng mga pedophile at rapist ay dapat mamatay na tinapos niya ng period. Ngayon, nag-expire na ang story na ito at hindi malinaw kung tungkol saan ang post. Hindi nabanggit si David pero kung isa sa alang-alan na may mga ulat tungkol sa pagsisikap ng mga piskal na ipasubpi na ang pamilya ni David at magbigay ng testimonya sa kasong ito, nakakaintriga sa totoo lang. Ito pa lang ang simula. Gusto kong malaman ang resulta ng paunang pagdinig na gaganapin sa katapusan ng buwan. Doon natin malalaman ang detalye ng ebidensya at posibleng mga saksing nakikipagtulungan sa prosekusyon. Pero ito ay parang halimbawa ng sinasabi ng mga taga-usig na meron sila laban kay David. Tingnan natin kung saan ito ahantong. Yan lang munang meron kami para sa inyo dito sa Sidebar. Maraming salamat sa pagsama sa amin. Mag-subscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify o saan mang podcast platform. Panurin din kami sa Peacock ng NBC. Sundan ako sa X, Instagram @NewsNationShow na Jesse Weber Live, Lunes-Biyernes, 11 PM Eastern. Kita-kits mga kaibigan!